Oktubre ng nakaraang taon pa dapat natapos ang proyektong rehabilitation ng daan sa boundary ng Makati at Maynila sa bahagi ng Zobel Rojas at Tejeron Street. Sa ilalim niya ng DPWH South Manila District Engineering Office. Pero ang proyektong nagkakalagang mahigit 18 million pesos noong Hunyo pa umano natenga. Kaya ang isang lane ng daan hindi mapakinabangan. Bigla na lang nagkaganyan, tenga-tenga eh. Ay talagang obstruction ma'am, dahil perwisyo tingnan, ibig na makakadaan yung mga sasakyan na dire-diretso, lumiliko pa. Ay katulad yan, oh, naagaw yung daan. Ito po ay masyado na pong abala sa mga motorista po. Nagkakaroon po ng aberya dahil nagkakasalubong po rito sa makitid na kalsada. Ang mga materyales ng konstruksyon iniwang nakatambak, may hukay pang basta na lamang tinakpan. Maraming perwisyo, alikabok, lalo pagka umuulan, putik, nagkalat, putik, tapos yung bato. Siyempre umuulan, kaya lumalalim. Ang gusto po sana namin sa samahan ng tricycle po rito at iba pang at least mga motorista ay matanggal na po ito para po yung daloy po ng trapiko ay maayos po ang maibalik po sa kaayusan. Dumulog ang inyong kapuso action man sa DPWH South Manila District Engineering Office. Nagkaroon umano ng delay sa proyekto dahil kinailangan muna nilang mag-comply sa mga requirement ng bagong luklok na administrasyon sa lungsod ng Maynila. Pinayagan na raw silang ipagpatuloy ang konstruksyon noong Nobyembre 2025 pero pansamantala itong sinuspindi bilang pagsunod sa MMDA moratorium na nagbabawal sa pagsasagawa ng road excavation at anumang paghuhukay hanggang Enero ngayong taon. Ito'y para raw makabawas sa pagbigat ng daloy ng trapiko nitong nagdaang holiday season. Tiniyak naman ng DPWH NCR na magpapatuloy na ang konstruksyon ngayong buwan at nangako silang matatapos ang proyekto sa loob ng 2 buwan. Nagpapasalamat ang ahensya na naiparating sa kanila ang naging problema para sa benepisyo ng mga motorista at commuter.